Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ngayon tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng Adbyento at sisindihan po natin ang ika-4 na kandila ng Adbyento sa pangunguna ni Mr. and Mrs. Carlito Taropa. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagtitipon sa gabi ito, sa ika-8 simbang gabi, ating muna ngayong pagsisihan, aminin ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Ihingi ito ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel ng Panginoon, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat at pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Lucas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga kanluran, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabit sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan pangalan ng Panginoon ng kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami ng lawan. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami ng lawan. Pasto ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami ng lawan. Ika'y manahalik, O Diyos na dakila, pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyaman at iyong ligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalagumot, iyong pinilakas. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami ng lawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, kaya manginirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan at kung magkagayon, magbabalik kami bilang magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasigahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami ng lawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebre. Noong si Kristo ay manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinanugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya,
Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang kundin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo at sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Buda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Magsiupo na. Pag tayo ay dumadalaw, bumibisita sa ating mga kaibigan, pagpasok pa lang natin, pag umaga, anong sinasabi natin? Magandang umaga. Diba? Pag tanghali, anong sasabihin natin? Magandang tanghali. Diba? Magandang tanghali po. Pag hapon naman ay magandang hapon po. Ito yung pagbati na madalas na sinasabi natin. At pag may birthday, siyempre, anong sinasabi natin? Maligaya, bati, di ba? Happy birthday. Ito yung ating mga pagbati na madalas na sinasabi. Kumbaga sa mga kabataan, no? Sa mga iba ngayon, pagka nagkakabatian, di ba? Annyeong sa'yo. Mga Koreano na, may sa Koreano, sa mga Korean movies, di ba? Na kung saan ay maganda, no, ang ating mga narinig na mga pagbasa ngayon at sa ating Ebanghelyo sa ika-4 na linggo ng Adbyento, na kung saan sinindihan natin yung pang-4 na kandila, ang kandila ng pagmamahal, the candle of love, at yung pagbati ni Maria, ni Elizabeth kay Maria, tanda ng pagmamahal. Natatandaan niyo ba yung gospel kagabi?
Sino po nakakatanda ng gospel kagabi? Wala, iilan lang po ang nakinig kagabi. Ha? Iilan lang ang nakinig kagabi. Pareho po yung gospel, ha? Pareho. Ang gospel kagabi at gospel po ngayon. Ha? Ayan. Kung konti lang tumataas sa kamay, kung konti lang nakinig kagabi ng gospel. Pareho po yan, ha? Yung gospel natin kagabi at gospel ngayon dahil linggo ng Adviento, ito yung gospel ngayon. At during the simbang gabi, December 21, yun po ang gospel, kaya nagkasunod sila ng pareho. Kung kaya nga, ang pagdinila, magandang tingnan natin ngayon sa pagdinila yung pagbahati ng ni Elizabeth kay Maria, na kung saan ang pagbati na ito ay pagbati na puno ng pagmamahal. Yung pagdalaw na ito ni Maria kay Elizabeth, na kung saan narinig na natin at binati ni Elizabeth pagdating ni Maria. Blessed are you among women. Mapalad ka. Kuskus ka ng pagpapala, Maria. Ganon din naman ang nasa iyo sinapupunan. Blessed is the fruit of your womb. Napakagandang pagbati. Hindi lang ito basta pagbati ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, happy birthday, o anumang pagbati na meron tayo. Kaya nga, di ba napakasarap ng pakiramdam na tayo ay binabati pag birthday natin, pag anniversary natin. Parang hindi yata maganda sa inyo pag binabati. Di ba? Masaya tayo pag tayo ay binabati at tayo ay nalulungkot pag hindi ka binati, hindi ka naalaala sa birthday mo, walang bumati man lang, walang nag-text sa'yo, walang nag-message sa'yo, walang man lang bumati sa IG o sa iyong Facebook, no? Diba? Nakakalumpot yun pag walang bumabati sa atin. Alam mo, anniversary mo, nakakasalubong mo na dyan. Hindi mo lang ito alam na birthday ko ngayon. Hindi mo lang ito alam na anniversary namin ngayon. Kaibigan mo pa naman, di ba? Kaya mahalaga yung pagbati na ginagawa natin sa bawat isa. At itong napakagandang pagbati na ito ni Elizabeth kay Maria ay puno ng pagpapala. Ang pagbati na kung saan ay nagmula sa kaloob-looban, sa puso ni Elizabeth. Kung kaya nga mahalaga ang pagbati na ito. Dahil yung pagbati natin, sabi nga, the greetings we make bring out how we feel and how we think. How do we greet each other at Christmas? Paano nga ba natin binabati ang bawat isa during Christmas? Merry Christmas. Merry Christmas. Maligayang Pasko. Pero, ganun lang ba ang pagbati? Di ba? Yung iba, naglalagay, Happy Holidays. Parang yung Pasko is something na ito yung pagkakataon lang na malaya tayo, holiday, walang trabaho. Although dito, meron tayong trabaho. Pero naglilib ang iba dahil sa araw na ito. Happy Holidays. Ito yung mga greetings natin, di ba? Merry Christmas. Pero mga minamahal na kapatid, ang tunay na magandang pagbati, sabi nga, ay dapat laging nagmumula sa kalooban natin. Ito yung pagbati na mayroong galak, na mayroong saya. Hindi lang basta yung merry, na dahil meron kang natanggap na regalo, o dahil meron kang pagkain na sineselebrate. Hindi lang yun. Kundi dahil alam natin, ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon na isinilang upang tayo ay maligtas. Kaya nga, bumabati tayo ngayong Pasko, pero ang tanong, nakipagbati ka na ba? Di ba? Bumabati ka ng Merry Christmas, pero ang tanong, nakipagbati ka na ba? Doon sa mga nakaaway mo,
dun sa mga nakasamaan mo ng loob. Baka nagse-celebrate tayo ng Christmas, ng Pasko, pero bati tayo ng bati sa bawat isa. Pero meron pa rin tayong grudges. Meron pa rin tayong mga hinanakit sa ating kapwa. Hindi pa tayo nakikipagbati sa mga nakaaway natin. So hindi talaga tunay na maligaya yung Pasko kung gano'n. Sapagkat ang tunay na kaligayahan, kung tayo ay nakipagbati na, nakipag-reconcile na tayo sa ating kaaway, sa ating mga nakasamaan ng loob, at lalo higit kung nakipagbati ka na sa Diyos. Yun lang siguro yung panahon na kung saan magagawa natin na tunay na batiin ang bawat isa ng Merry Christmas, Maligayang Pasko. At hindi lang basta Mary na M-E-R-R-Y, kundi si Mary, ang mahal na Birheng Maria, ang tunay na ating pinagdiriwang din. Kaya nga meron tayong nobina, 9 na araw na ito. Ang nobina natin ay sa mahal na ina. Dahil siya yung nagdalas ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. O, sino dito yung naka8 araw na po na nagsisimba? Ayan. Kumpletohin niyo po ha, para buo si Jesus pag lumabas. Di ba? 9 months. Yung mga nakapito pa lang, ilan din yung nakapito, naka-absent na ng isa. Ha? Ayan, ayaw na nila tumaas. Yung mga may absent na, di ba? Baka hindi kumpleto kasi, no? Kaya maganda, kinukumpleto talaga natin, hindi dahil meron tayong hinihiling, kundi alam natin na 9 na buwan na pagsasakripisyo na ginawa ng mahal na Birheng Maria bago isilang ang ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang tunay na pagbati ngayong Pasko, mararamdaman lang natin kung alam natin na sa ating buhay ay nagawa na natin na makipagbati sa lahat. Na nagkaroon na tayo ng, sabi nga, closure sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin. Huwag sanang maging pakitang tao lang yung ating pakikipagbati. No? Dahil Pasko, ay babatiin ko na lang siya. No? Hindi mo na siya iiwasan. Na dati pag nakakasalubong mo, iniiwasan mo dahil ayaw mong magkasalubong kayo. Ayaw mong batiin. Pero ngayon, dahil Pasko, babatiin ko na lang. Pero parang napipilitan lang. Hindi yung tunay. Dahil ang tunay na pagbati at pakikipagbati, yan ang gusto ng ating Panginoon. Yan ang kanyang nais na itulong sa atin. Kagaya ng ginawa nitong si Maria at Elizabeth. Nung dinalaw ni Maria si Elizabeth, hindi naman sila talaga magkaaway. Pero matagal na panahon silang hindi nagkita. Dahil sa pagnanais na magkita, kaya dumalaw si Maria kay Elizabeth. Hindi lang basta dumalaw, kundi tinulungan niya si Elizabeth dahil alam niya na siya nagdadalang tao na sa kanyang katandaan. Kaya nandun yung tinatawag na empathy. Yung kanyang pagtulong. Hindi lang basta naawa si Maria, kundi ginawa niya yung kanyang magagawa para tulungan ang kanyang pinsan na si Elizabeth na naghihirap sa kanyang pagdadalang tao dahil sa kanyang katandaan. Kaya ito rin yung magandang pagbati na mayroong kasama, sabi ngayon, empathy. Nararamdaman natin yung nararamdaman ng ating kapwa. At tunay mga kapatid, no? Ito yung challenge sa atin ngayong mga panahon na ito ng panahon ng Adviento pa rin. Kaya nga nasa ika-4 na linggo tayo ng Adviento, ng pagdating ng Panginoon. Magandang i-try natin, subukan natin, tularan natin si Maria, si Elizabeth sa kanilang kababaang loob. Yan ang halimbawang ipinakita o pinapakita sa ating lahat ni Maria at Elizabeth. Kung kaya nagagawa nila na makitungo ng maayos sa lahat. Wala silang kaaway, lagi silang nakikipagbati.
Kasi meron silang kababaang loob. Kasi hindi mo kaya makipagbati kung wala kababaang loob, kung laging nandyan pa rin yung pride. Kaya ito yung magandang halimbawa, itinuturo nila Maria ni Elizabeth, ang magkaroon ng kababaang loob, magkaroon ng payak na pamumuhay, upang sa ganon, madama natin ang tunay na kagalakan na ipinapahayag ng pagsila ni Kristong tagapagligtas. Kung kaya't sa diwang ito, ating hilingin biyaya sa Diyos na sa ating pagsisimbang gabi na ito, tulungan tayo na palalingin ang ating ugnayan sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng kababaang loob katulad ni Maria, ni Elizabeth, upang sa ganon, sa araw ng Pasko, mabati natin ang bawat isa ng tunay na maligayang Pasko, at nang sa ganon, ang Kristo na isinisilang o isinilang sa sabsaban ay isilang din ng may kaligayahan sa ating kalooban. Amen. Magsitayo na po. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakot sa krus ng maraming inilibig. Nanakot sa mikropono ng mga imaw. May katong araw tumay ng pagli. Umakyat sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang bumula kay Rito at pagbubuo sa nabubuhay at mga kaya ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sisamang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng hindi patay na lahat, at sa buhay na Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa namin tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso namin hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Mahalin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na dala sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mangulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran sa mga pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawa. Manalangin tayo. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Sa ilang sandaling katahimikan, itaas natin ang ating mga personal na mga kahilingan sa Diyos ngayong panahon ng simbang gabi nito at ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa bawat misang ito. Ama namin, halina't minggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria,
Mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipuno po na.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong saksayan ng kanan. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagkugkog ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ediya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapagitan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magtutuloy sa iyo. Ngunit sa isang salama lamang ay gagaling na.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piding na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpong na po ang lahat. So muli mga paalaala, mga minamahal na kapatid, bukas po ang ating huling araw ng ating simbang gabi. So lahat din po ay inaanyayahan na mag-register sa ating FB page for a chance to win mag-Jabena package. Ayan, so nasa 700 ang nasa nakaregister po. At muling paalaala, misa po natin, kung nagnumbina tayo, dapat magsimba din tayo siyempre sa Kapaskuhan. Ang misa po natin sa Pasko ay December 25 alas 12 ng tanghali sa ating pong parish hall. Ganon din sa bagong taon, sa ganap na alas 12 rin po ng tanghali, dito naman sa main church. Ang mga gusto pong magpamisa sa gusto ng Kapaskuhan ay humihiram po ng mga sobre ng envelope sa mga volunteers natin upang makisama sa mga mass intentions po natin na ipina-flash po sa ating screens. At search for Batang Santo Niño is now open for boys ages 5 to 6 years old. Please register and look for Sis Annie. May mga vendors pa rin po tayo, nandyan po sa gilid at sa may harap ng grotto ng ating simbahan. Ang bahagi po ng proceeds nito ay ibibigay din natin bilang suporta sa ating parokya. So maraming salamat po at pagpilitin po natin yung ating mga atindan, ang ating mga vendors sa labas. Ang Philcom po ay nagpaplano ng isang pilgrimage sa Medjugorje, Bosnia sa June 22 to 26, 2025. 5 days, 4 nights. Para sa dagdag na informasyon po, may mga post po sa ating FB page. Ang mga gusto pong mag-offer ng toiletries or any goods pero nahihiya pong magdala dito sa harap ay pwede niyo pong ibigay sa mga volunteers o sa mga lagayan po sa mga entrance ng ating rooms. So sa Bible 2025 po, Bible Alive and calendar, no? Pwede po natin ipagregalo rin, pwede po tayo bumili nito para magandang gabay, no? Sa buong taon. At meron din pong pastoral letter na ipinamamahagi, no? Naka-Tagalog version na po ito, kung unang inilabas sa English. So may Tagalog version, so mas madaling maintindihan, maunawaan. So huwag po natin iiwan kung saan-saan, no? Pag tinuha po tayo, tuwi natin. Masahin din po natin. Maganda rin instead na nag-Facebook lang tayo o anumang ginagawa cellphone, maiksi lang po yung pastoral letter ni Bishop, masahin po natin. Encourage po namin kayo. And for advance information lang po, ang ating pong bisita iglesia. At hindi pa po tapos ang Pasko ha. Ayan, may bisita iglesia na tayo po ay gaganapin ng April. By January, mag-umpisa na po tayo magpa-register. Yung fixed na presyo po, wala pa po, kung magkano ang ating magiging contribution. So, mag-maximum po is 100. Ang pupuntahan po natin ay yung Northern Emirates and Portugal, Iraq, Fujairah, so yun po ang magpupuntahan. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat na nandito ngayon, yung mga nasa classroom po, alam po yung iba dyan, hindi ko na po kayo nakikita kasi nga pagkatapos ng picturean dito, paglabas ko po ayan, so nakauwi na siguro yung mga iba. So, yun po. Salamat po sa inyong pagdadalo sa ating pagdiriwang at sa lahat ng mga tinutulong sa ating pagdiriwang ito sa mga volunteers. Ano po na mula pa alas 5 yung iba, nandito na po at nag-aasikaso na po para maging maayos po yung ating mga gawain. Maraming salamat po at kayo pong lahat ay pagpalating.
muli bukas at sa darating na Kapaskuhan. Maraming salamat po sa inyo. Para tayo hindi pa po matapos. Sumainyo ang Panginoon. Yung po kayo tanggapin ng pagbabasbas ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyong pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na buspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.